Hello guys, hello mga ka-Shopee sellers. So here I am again, CJ Altonaga. So i-explain ko lang ulit yung ating South Annual using na yung ating Alpha List version 7.4. Kasi yung nakaraan, yung February ko na in-upload is version 7.3. So meron siyang difference kaya I need to re-upload the video. So, first, disclaimer muna tayo. The content is not all no basis. Sometimes we tend to forget or miss something. If so, please let me know in the comments. And this video was created March 5 or ano ba, March 6, 2025. Any BIR regulation issued after this date may affect the computation. So, yun nga, nung nakaraan, nung February 13 lang nag-upload ako, tapos February 25, nag-release ng mayroon bagong alpha list, version 0.4. So, nag-iba-iba talaga yung computation niya or yung reference niya. So, this discussion is for South Annual. So, what do we need for our filing ng South? So, 2307 front of flyers. Sa sample natin is for Shopee. Then, Alpha List Data Entry and Validation version 7.4 yan. 7. So 7.4. Kasi yung una, 7.3. So, ito ang ating 2307 from suppliers. Makukuha natin siya sa Shopee Seller Center natin, sa My Finance and My Income. So, ang kukunin natin is ito. So, may note dyan na si Shopee may or may not change the 2307 file since this is not the new ATC. Ito, W760 is not our new ATC for our income payment to online sellers. So, iba na siya, hindi na siya WI760. So, ang kukunin natin to 307 is for fourth quarter, which is the October to December 31, 2024. So, yan yung for October natin. So, ano yung applications to download natin? So, ang application to download natin is yung Alpha List Data Entry and yung validation natin. So, magkasama lang sila. So, paano natin i-download siya? So, go to bir.gov.ph, tapos click mo yung others, then choose downloadable in the drop down. Then, choose the Alpha List Data Entry and Validation. So, ito yung downloadables. Kung mapupunta kayo dyan, meron dun sa right portion, meron dun downloadables, then kiklik nyo tong Alpha List Data Entry and Validation module. Then, click the hyperlink. So, mapupunta kayo dun sa hyperlink ng data list. Yes. Dito siya. Ang kiklik nyo dyan is itong zip file. Ito yung hyperlink niya. Then, magdidire-diretso siya. I-open nyo yung file. Then, pa-follow nyo yung instruction to install the 7.4. Okay? 7.4 na yung latest natin. So, open the file and follow lang yung ating instruction sa ating 7.4. So, magiging ganito na yung alphabet data entry natin na icon. So, ganyan na tayo. Makikita nyo dyan yung version 7.4. So, naka 7.4 na tayo. Mag-enter lang ulit kayo ng username and password. Sa una yung enter, yun na yung tatandaan nyo kasi yun yung magiging username and password. So, pagka na-enter na natin yon, mapupunta tayo sa data entry natin. Tapos, i-click nyo muna ito, withholding agent. Pagka-click nyo yung withholding agent, ilalagay nyo lang yung ating mga withholding agent information. So, sino to? Si taxpayer or yung si seller. Si seller ito ha. Information siya ni seller. Sa atin yan, sa ating information yan. So, RDO, TIN, withholding agent, private or government, with online shop, or kung ano man yung line of business nyo, taxpayer classification natin, individual. Yan. Basta ilagay nyo lang yan, alam nyo na naman yan, or nasa COR natin yan. Then, click nyo lang yung save. Then, close. Pagka-save, close natin. Then, dito na tayo sa Alpha List Data Entry. Dito mangyayari na yung ating pangalan na natin. So, dito sa South na tayo, no? South Forms.
So, pagka-click mo nun, mapupunta ka dito sa South. Then, pwede 1701 kasi annual tayo, hindi siya 1702, 1701Q, 1701 tayo. Okay, for individual. Kung corporation, 1702. Pero 1701 lang tayo. So, add update lang. Ayan, 2024. Remember, baka kasi maging 2025 to. So, remember na, 2024 natin siya. Amended return, no. Tax withheld, pwedeng yes, pwedeng no. Again. So, add update lang natin. Click lang yung add update. Then, ayan na. Mapupunta na tayo dito. So, ilalagay lang natin yung TIN ni Shopee. So, si Shopee to. Yung TIN niyan, TIN ni Shopee. So, nung version 3, version 7.3 is, ito siya, WI 760. So, ganyan siya. Pero ngayon is WI 820 na siya. One half of the gross remittance of a marketplace operator. So, ganyan, nagbago yung ATC code natin, naging WI 820. So, hindi ko alam kung magpapalit si Shopee ng ating 2307, pero dapat ang nakalagay dyan ay WI 820. Kasi yun na yung nasa natin version. So, ilalagay lang natin yung income tax, yung income payments. Ayan. 770, 709. So, ayan. Then, mag-automatic naman to. Then, ayan. 705.20. So, kung ganyan man, okay na yan. Tapos, isi-save mo lang siya. Save. Tapos, kung mag-additional ka, pwede mo naman siya ilagay. Kunyari, dalawa yung account mo, dalawa yung shops mo, so dalawa yung 2307 mo, so pwede kang maglagay. So, ito yung first natin, tapos lagay mo lang yung add. And then, mapupunta ka dito, again, WI 160. Kung meron man kayo ibang suppliers, suppliers, lagay nyo lang dyan yung ATC yung info ng mga suppliers. So, kiklik lang natin yung save. Then, punta tayo dito sa exit, inquiry lang natin. So, pagka-inquiry natin, mapupunta tayo dito, then ibabak lang natin. Tingnan nyo maigi kung tama ba yung income payment and yung tax withheld. Kasi itong total tax withheld, ang ating makiklaim for our fourth quarter na ating annual 1701. So, kapag exit natin siya, yan na siya. Tapos ibabak, exit, pupunta kayo dito sa entry natin, then exit na lang siya. So, pagka-exit nyo, kiklik nyo lang itong print import, then mapupunta kayo dito, attachment for, yan. Yan siya. Nag-print inquiry na siya. Tapos, i-save mo lang tong Excel report para meron kang reference ng inyong filing. Kasi nga, kapag na that file na siya, minsan hindi na natin siya mabubuksan. So, i-Excel natin siya para makikita pa rin natin kung magkano talaga yun na ating nasa South. So, ganyan siya. Nalalabas siya na ganyan. So, 716 ang dapat kong i-report sa aking pang fourth quarter, pero hindi ito yung ating whole year. Pang fourth quarter lang siya. So, ganyan lang siya. Parang ganyan lang siya. So, pag in-exit mo yun, exit mo na rin to, magbaba ka dyan. Ito, inisa ko na lang to kasi isa lang naman talaga yung akin. Example ko na lang yung kanina. So, kapag ganyan, na-exit, na-back, mapupunta ka ulit dito sa ating version na ganyan. Then, generate file. Pagka-generate file natin dyan, magpa-pop up to, tapos, naglalagay lang naman yan. Ayan, 12/20/24 na 1701 natin. Ayan, tapos save lang natin. So, pagka-save, yes mo lang kung gusto mong i-view yung file, no kung hindi mo i-view yung file. So, kapag nag-yes mo siya, makikita mo yan, yung mga yung mga details ng dot. Pero, pag na-exit mo to, hindi mo na siya ulit makikita. So, ayan. So, exit mo lang yan, i-X mo lang siya. Then, magiging ganito siya. So, ang file ay successfully nasa BIR.
74. So, i-okay mo lang yan. Then, babalik ka dito sa ating alpha list. Then, back to main menu, tapos exit. Kasi kapag hindi mo to in-exit, hindi niya mariread nung validation, alpha list validation, yung ating file. So, kailangan mo siya yung exit para ma-read ng validation yung file. So, dito na tayo sa validation. Yung kanina is data entry, ngayon naman is nasa validation tayo. Ito, mag-automatic siya. Ayun. So, ito automatic yan. Kasi nga na-exit mo na, so automatically, ma-read netong validation yung na-exit na file nung ating data entry. So, ayan. Kung mabago man to, gagawin nyo lang siya na 2024, then click din itong South. So, since South yung ginagamit natin. So, 1701, pipiliin natin. Then, pipiliin natin yung ating latest na ginawa. So, okay lang natin. Then, mapupunta tayo dyan. Ayan. Ano naman na 7.4 siya. Tapos, ang month natin is 12. Tax year is 2024. Tapos, iba-validate lang natin siya. Pagka-click mo yung validate, lalabas yung reports. Tapos, isi-select mo lang kung saan mo gustong ilagay yung reports. Pero, usually, dyan siya nilalagay. So, lagi nyo tatandaan kung saan ito, kung saan yung folder. So, sa C ko siya sa BIR. So, ganyan ang mangyayari. Ayan, no errors encountered naman. Kung merong error, ano nyo na lang, gawin nyo na lang ulit. Then, validation successful. Kung ikaw ay e-filer, dun ka sa e-alpha, dun sa folder na e-alpha. Pero tayo ay e-submission, so dito tayo sa encrypted file. So, dyan sa folder na yan. So, i-click lang natin yung OK. Then, dahil nasa encrypted file folder yung ating .file. Then, so natin isa-send yung .file natin kay esubmission@dir.gov.ph. Ilalagay mo yung alpha submission. Ito, tin ni seller or sa'yo yan. Okay? Or tin ni taxpayer. Kanina naman yan. Then, ayan, makikita naman yan na 1701. Then, send mo lang. Ito, lalagyan nyo yan lalagyan nyo na yan ng details. Hindi ko lang nilagay kasi nga for privacy purposes. So, magkakaroon kayo ng first email from e-submission. Hindi pa to yung final. Then, ito na yung final na meron silang attached file. Laging remember, nakatitingnan mo kung ano yung may na-receive silang file, tapos kung ano yung valid file. Okay? Ito, hindi pa to yung ginawa ko kasi November pa to. Pero parang ganyan din yun. So, ganun lang. Ganun lang naman yung South. Nag-iba lang yung 7.4 sa 7.3 in terms of ating ATC. So, submit natin to e-submission on or before April 30 kasi annual naman to for our annual ITR na individuals. Attachments to the annual ITR can be submitted 15 days after ITR deadline or ITR submission, whichever is later. So, pinakalagi niyan, ang later niyan is yung April 30. So, ayan lang. Thank you for watching. If you found this video valuable, please consider subscribing and turning on notification for more insightful content. Your support is greatly appreciated. And I look forward to seeing you in the next video. Our YouTube channel is Atlas F Travel. Thank you and see you on our 1701A. Thank you.